Mga idol, baka gusto nyong suportahan ang munti nating channel through membership, click nyo lang po yung join button sa ating homepage, o kaya, maaari din po kayong mag-send directly through GCash. Muli, hindi po ito sa pilitan. Maraming salamat po mga idolo. Nasa seclusion pa rin ba si Yun Tianluo? Nang marinig ang tanong ni Lu Jiu, sumagot si Lu Ping, opo. Si Lu Jiu, na nakakuyom ang mga kamay sa likod, ay bumantong hininga, matigas ang ulo ng mga tao, lahat ay walang silbi. 30 taon na lang ang natitira, at sumusubok pa rin, bakit pa mag-abala? Maingat na yumukod si Lu Ping at nagsalita, marahil lahat ng umabot sa ika-8 dahon ay gustong sumubok. Elder, hindi ba ikaw rin? Tinapunan siya ng tingin ni Lu Jiu, na nagdulot ng panginginig kay Lu Ping. Kung totoo ang sinabi ni Lu Ping, malamang na nabigo at namatay si Ji Tiandao habang sinusubukan niyang makalusot sa ika-9 na dahon. Si Ji Tiandao, na inatake ng 10 nangungunang masters, bagaman sinasabing lumaban hanggang sa pagkapatay, ay nasugatan. Sa muling pag-atake ng 10 nangungunang masters, kailangan ni Ji Tiandao na subukang makalusot sa ika-9 na dahon upang mabuhay. Ito ang pinakamakatwirang paliwanag. Sayang, pinawi ni Lu Jiu ang kanyang mga iniisip at sinabing, bibigyan kita ng pagkakataon. Nang marinig ito, labis na natuwa si Lu Ping at mabilis na lumuhod upang magpasalamat, salamat, Elder. I-refine ko ang Falling Moon Bow pabalik sa isang hindi master na estado sa loob ng 10 araw. Umiling si Lu Jiu, hindi sapat ang 10 araw. Nang marinig ito, nalito si Lu Ping. Sa sandaling iyon, si Jiang Aijian, na nakakuyom ang mga braso, ay humakbang pasulong, bakit ka napakabobo? Naglakas loob pa si Bama na isakripisyo ang kanyang sasakyan, lahat upang magdulot ng gulo sa pagitan ng Luo Sect at Evil Sky Pavilion. Kung babalik ka, siguradong papatayin ka niya sa daan. Nagulat si Lu Ping, at nakaramdam ng ginaw sa kanyang gulugod, salamat sa babala, kapatid, at salamat, Elder. Ikanaway ni Lu Jiu ang kanyang kamay, dalhin siya. Huminto si Lu Ping, nagtanong ng awkward, gaano katagal ako kailangan manatili sa Evil Sky Pavilion bago ako makakaalis? Hinaplos ni Lu Jiu ang kanyang balbas, matagal na mula nang huli kong makita si Yun Tianluo. Nang marinig ito, lumaki ang mga mata ni Lu Ping, ano ang ibig sabihin niyan? Humajekik si Jiang Aijian, sa proteksyon ng matanda, dapat ay masaya ka na lang na makabalik sa Luo Sect. Halos umiyak si Lu Ping, may mangyayari bang malaki? Pinakalma siya ni Lu Jiu, hindi mo kailangang mag-alala, maganda ang relasyon ko kay Yun Tianluo. Kung talagang tungkol ito sa pagdulot ng gulo, buhay pa ba si Dan Yunjian para makabalik? Nag-isip si Lu Ping at sumang-ayon, kung ganoon kalala ang gulo, matagal na sana akong patay. Tumingin siya sa babaeng cultivator sa tabi niya, mangyaring paimbestiga ang daan. Orihinal na ayaw bisitahin ni Lu Jiu ang Luo Sect, ngunit ngayon ay tila kinakailangan na personal na magtungo upang patunayan ang koneksyon sa pagitan ng ika-9 na dahon at haba ng buhay, at marahil ay makakuha ng ilang mahalagang impormasyon mula kay Yun Tianluo. Cloud Sect, Sky Sect, Luo Sect. Tanging ang Cloud Sect lamang ang may ilang pagtatalo sa Evil Sky Pavilion. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, ang impluwensya ng Cloud Sect ay lubhang bumaba, hindi man lang kasing lakas ng Sky Sect at Luo Sect, halos baliwala. 30 taon na lang ang natitira kay Yun Tianluo at nasa seclusion pa rin siya, baka bukas wala na siya, mas mabuting magpunta ng mas maaga at maging panatag. Sa isang kisap mata, 15 araw pagkatapos, sa pangunahing bulwagan ng Luo Sect, sinabi ng mga matatanda, na nakatingin kay Dan Yunjian na mukhang may problema, hindi kailangang mag-alala ang second elder, maingat si Lu Ping, walang magiging problema sa paglalakbay na ito. Bumantong hininga si Dan Yunjian, sinabi ng ninuno na hindi tayo dapat lumaban sa Evil Sky Pavilion, naiisip ko ngayon. Tumawa ang ibang matatanda, pumunta si Elder Dan sa Evil Sky Pavilion minsan, at ngayon ay mukhang nawala na ang lahat ng kanyang lakas. Naalala ni Dan Yunjian ang nakamamanghang pana ni Lu Jiu, namula ang kanyang mukha at bumilis ang kanyang puso, nakaramdam ng halo-halong komplikadong emosyon. Sa sandaling iyon, isang disipulo ang lumitaw sa pasukan ng bulwagan, may panik sa kanyang mukha,
nagbibigay galang ang disipulo sa lahat ng matatanda. Nagpadala ng urgent message si Elder Lu, pupunta ang pinuno ng pavilion ng Evil Sky Pavilion sa Luo Sect. Nang marinig ito, tumayo ang mga matatanda, nagpakita ng pagtataka, si Jitian daw ay pupunta sa Luo Sect. Paano nangyari iyon? Ang matandang demonyong si Lu Jiu, kasama ang kanyang pinakamataas na puwersa ng labanan, ay patungo sa Luo Sect. Sa pag-alam nito, ang mga matatanda ng Luo Sect ay labis na natakot at nagpanik. Matapos kumalma, nagsimula silang magtalakayan. Masyado nang lumalampas ang Evil Sky Pavilion. Hindi ba sapat ang paumanhin ng Luo Sect? Ibinigay pa ni Dan Yunjian ang kanyang Falling Moon Bow sa Evil Sky Pavilion, bakit pa rin nila kami binubuli ng ganito? Dahil darating siya, siguraduhin nating hindi na siya makakabalik. Ang barrier ng aming 10 sagradong lupain ay hindi lamang palamuti. Ang Cloud Sect ay laging may alitan sa Evil Sky Pavilion, kailangan nating ipaalam sa Cloud Sect. Hindi lang ang Cloud Sect, dapat din nating isama ang Sky Sect. Ang tatlong sekta natin ay iisa ang pinagmulan. Kung ganoon kalakas ang pang-aapi ng Evil Sky Pavilion, kailangan nating magkaisa laban sa kanila. Nang marinig ito, lahat ay tumango bilang pagsang-ayon. Samantala, pabalik sa Evil Sky Pavilion, tinanong ni Lu Jiu si Ming Xiyin, kumusta ang pag-aayos ng Flying Chariot? Sumagot si Ming Xiyin, naayos na ang Cloud-piercing Flying Chariot. Ibinaling ni Lu Jiu ang kanyang atensyon kay Lu Ping, kumusta ang pagpino ng Falling Moon Bow? Bumalik sa matanda, napakabilis. Ito ang talagang espesyalidad ni Lu Ping. Nagsalita siya ng may bahagyang pagmamalaki. Tumango si Lu Jiu, tiningnan ang Falling Moon Bow sa mga kamay ni Hua Yuexing, naganap ng nabago, at sinabing, bagaman hindi ito isang top-tier na sandatang panglangit, kung magagamit ng maayos, maaari pa rin itong magbago ng malaki. Nagpapasalamat si Hua Yuexing, at ang kanyang paghanga kay Lu Jiu ay umabot sa bagong taas sa sandaling iyon. Naalala ang eksena sa Cloudlark Ninefold Tower, nang iminungkahi ni Jiang Aijian na sumali siya sa Evil Sky Pavilion, medyo nagdududa siya, at medyo lumalaban pa nga. Ngayon, sa pagbabalik tanaw, na-realize niya na kalokohan iyon. Naglakad si Lu Jiu sa Flying Chariot, na sinundan ng iba, pagbati, pinuno ng pavilion. Dahil walang hadlang ang Golden Court Mountain, nagpasya si Lu Jiu na manatili sa bundok upang maiwasan ang anumang paglusot. Pagkatapos ay umalis ang Cloud-piercing Flying Chariot mula sa Evil Sky Pavilion, na may buntot na parang bulalakaw na lumilipad sa kalangitan. Si Panlit Ian, na nakasandal at sumisipsip ng kanyang alak, ay naramdaman na medyo hindi gaanong kahanga-hanga ang palabas, hindi ba masyadong kakaunti ang mga tao. Tinapunan siya ng tingin ni Leng Luo, ang kanyang boses ay malalim, ang Evil Sky Pavilion ay walang proteksyon ng hadlang, natural, ang ilan ay dapat manatili upang bantayan ang Evil Sky Pavilion. Nanginginig si Lu Ping, tumitingin sa paligid ng nerbyoso. Sa panahon niya sa Evil Sky Pavilion, narinig lang niya ang tungkol sa mga kagalang-galang na matatanda ngunit hindi pa niya sila nakita. Ngayon, sa Flying Chariot na ito, naramdaman niya ang kanyang kawalang halaga at kawalan ng pag-asa, lahat sila ay malalaking tao. Talagang nagpapanik ako, humajikik si Panlit Ian, ang inaalala ko ay ang Great Witch Bama. Walang pakialam si Leng Luo, ano ang tungkol sa Great Witch? Patay na ang kanyang sasakyan, at tiyak na nasugatan siya. Sa pagbabantay ni Jiang Aijian, Duan Musheng, Zhao Yu, Zhu Honghong at iba pa sa Evil Sky Pavilion, dapat sapat na iyon. Sinabi ni Panlit Ian, maliban kay Duan Musheng na pasado, sina Zhao Yu at Zhu Honghong ay wala pa ring karanasan, at si Jiang Aijian ay walang iba kundi isang duwag. Ang Great Witch, kahit na nasugatan, ay hindi dapat maliitin. Pagkatapos ng lahat, umaasa sila sa witchcraft formations. Humalaklak si Leng Luo, kailangan ang mga witchcraft formations na iset up ng maaga. Bulag ka ba, matandang pan? Papayagan mo ba siyang iset up ito sa harap ng iyong mga mata? Bukod pa rito, ang kalupitan ng pinuno ng pavilion ay hindi tulad ng isang normal na hayop. Habang nagiging mas mainit ang argumento ng dalawang malalaking tao, gustong mamagitan ni Lu Ping ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita sa kanilang antas.
Kung magalit ang malalaking tao, maaaring maging sakuna. Sa sandaling iyon, nagsalita si Lujo upang pigilan sila, tama na. Ang malalim na boses ay lumaganap sa buong flying chariot, na nagdulot kina Leng Luo at Panlit Ian na itigil ang kanilang pagtatalo at yumukod kay Lujo. Nanood si Luping, nanginginig ang kanyang puso, anong uri ng karisma ang taglay ng Grandmaster ng Evil Sky Pavilion upang ang dalawang makapangyarihang tao na ito ay kusang sumunod at agad na manahimik. Habang hinahangaan ni Lujo ang tanawin, hinaplos niya ang kanyang balbas at nagsalita, Elder Leng, kailan ka nakalusot sa ika-8 dahon? Nag-isip sandali si Leng Luo at sumagot, mahigit 300 taon na ang nakalipas. Lumaki ang mga mata ni Luping, ito ba ang gusto ng mga malalaking tao na pag-usapan? Nagpatuloy si Lujo sa pagtatanong, naisip mo na bang subukan ang paglusot sa ika-9 na dahon? Matagal ka nang nasa ika-8 dahon, hindi mo pa ba naisip na itulak ang ika-9? Umiling si Leng Luo, pinapractice ko ang Art of the Whist Concealment, na mahirap perpektohin sa tuktok, at sa ngayon, wala pa akong pagkakataon na subukang umabot sa ika-9 na dahon. Hinaplos ni Lujo ang kanyang balbas, may punto ka. Ipinapakita rin ito na ang pag-abot sa ika-9 na dahon ay hindi isang bagay na madaling gawin. Ikaw naman, Elder Pan. Ibinaba ni Panlit Ian ang wine gourd sa kanyang kamay at sinabing, nagkaroon ako ng pagkakataon 200 taon na ang nakalipas, ngunit sa kasamaang palad, ito ay masyadong panandalian. Tinapunan siya ng tingin ni Leng Luo, ang panandaliang tuktok ay hindi tunay na tuktok. Hindi nakipagtalo si Panlit Ian. Nagpatuloy si Lujo, batay sa pananaw ng dalawang matatanda, anong mga kondisyon ang kailangan upang umaban sa ika-9 na dahon? Sumagot si Leng Luo, ang alam ko lang ay para umakyat sa ika-9 na dahon, kailangan nasa tuktok ng ika-8 dahon. Bukod doon, hindi ko alam. Sumang-ayon si Panlit Ian, at nakakagulat, nagkasundo ang dalawa. Sa puntong ito, sumabat si Huawu daw, tungkol sa bagay na ito, tiyak na walang nakakaunawa ng mas mahusay kaysa sa pinuno ng pavilion. Tamang-tama ang kanyang komento, sa mga naruroon mula sa Evil Sky Pavilion, wala pang umabot sa antas ni Lujo.